Ayan na, bilisan po namin mga boss, oh. Mukhang ganado magmaneho tong driver. Tol, ayun ang problema naman, tol. Yung bela. Yung wiggle, tol. May wiggle din to. Pag mabilis, tol. Pag mabilis, tas bigla ka medyo mamimreno ka. Gumaganyan na yan, tol, Ngayon. Doon ako natatakot nun, eh. Hindi, check upin din natin yan. Narinig nyo naman mga boss, diba? Pag mabilis daw yung takbo niya at tagpreno siya, bigla daw nagwiwigil yung manibela. Nakakatakot nga yun. Pag ganyan mga boss, dahil wala naman itong kalampag, positive, wala na ito sa suspension bushing niya. Kaya mag-check ako dito sa ball joint at saka sa tie rod. Pag nag-check kayo ng wiggle, i-jack nyo tapos ikutin yung gulong, baka oblong o kaya pa-check nyo alignment, balancing. Ito kasi na-check ko na yung bearing sa gulong, di ko lang naipakita. Wala naman itong ugong, wala ring kalog yung bearing, kaya okay lang. Mas maganda kasi yung pag ginak mo siya tapos hawakan mo yung tie rod. Kasi minsan yung tie rod, hindi mo siya makikita ng malakas na uga. Pero pag hinawakan mo yung tie rod, mapapansin mo parang dumudoble yung niya, galaw. Ayun boss, positive yun, sira yun. At pag hinawakan mo yung tie rod tapos binibigla liko-liko, mararamdaman mo talaga may lumalagotok sa tie rod. Hindi mo man maririnig yung sounds, pero ramdam ng kamay mo, tok, gumaganon yun. Yung bola sa loob ng tie rod, ibig sabihin nun boss, maluwag na. Kaya ayun ang pinanggagalingan ng wiggle. Dito naman sa ball joint, kaya hindi ko na siya hinawakan dahil kita ko naman may uga na yung ball joint nito. Kaya ang positive dito papalitan ko itong ball joint lower at itong tie rod. Pag natanggal ko naman yung tie rod, dun ko check upin itong track end niya kung meron siyang kalog, pati itong steering. Mahirap kasi mag-check up kung hindi mo siya i-manual. Kung titignan mo lang, sasabihin mo lang, palit na yan, palit na, ay naku, kawawa ang customer pag ganun. Dapat minamanual mo siya isa-isa. Pero pag talagang kalog na, madali mo siya matitrace. Kaya tandaan nyo mga boss, kapag nag-check kayo ng gulong nyo, dapat talaga wala yung uga. Gaya nito, ang na-diagnose kong sira is yung outer tie rod niya at itong lower ball joint. Hindi ko naman kayo inuutusan mga boss na kayo mag-check up sa sasakyan nyo. Pero kung meron kayong knowledge kahit papano at pina-check nyo yung sasakyan nyo, kahit papano naman, hindi na kayo maiisahan. Panoorin nyo lang naman kung paano ko nag-check ng pangilalim, pipihitin nyo lang ng manibela, kung kailangan bilisan para mas matrace nyo, okay lang. Tapos ikaw naman nag-check up, dapat pakiramdam mo naman kung alin dyan yung lumalagotok habang pinipihit niya yung manibela. At kung hindi man siya lumalagotok, mapapansin mo naman yung position ng tie rod o kaya ng ball joint, malakas yung uga niya. Ito kasi, pag light lang yung lubak, wala kang maririnig. Kailangan talaga yung hard para marinig mo. Mahirap i-trace yung ganun. Kaya, ang ginagawa ko dyan, patay ang makina para pag hinawakan ko siya, mararamdaman ko na. Tandaan nyo mga boss, ang paghatol ko naman, hindi 100%. Yun talaga sira. Tao lang ako nagkakamali din. Pero sigurado ako, ibabalik ko yung pesa pag hindi sira. Hindi ko naging ugali sabi sa customer yung, palitan na natin yan, di natatagal yan. Kung kailangan ibabalik ko yung pyesa. Unang-una, sabi ko nga, hindi lahat ng may sasakyan is maraming pera. Yung iba dyan panghanap buhay lang. Salamat!